Ano ang 3 tests of true faith? Pag-usapan natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 daily devotions. So yung topic po natin ngayon ay believable profession of faith. Ano ba ibig sabihin ng believable profession of faith? Ito yung meron kang sinasabi na meron kang pananampalataya. Okay? Ang tanong, believable ba? Kapani-paniwala ba? Now, ito pong topic na ito ay may kinalaman po sa baptism. Kasi po, sinasabi ng marami na bago mo i-baptize ang isang tao, dapat meron muna siyang believable profession of faith. Yung kapani-paniwalang pananampalataya, dapat kita mo talaga may ebidensya, tunay yung pananampalataya bago mo bautismuhan. So, a central component of the Baptistic view of baptism, which holds that only those who have given reasonable evidence of believing in Christ should be baptized. Yung may mga ebidensya lang na tunay yung pananampalataya nila, yun lang yung dapat bautismuhan. So, magpo-focus po tayo dito sa usaping pananampalataya. Ano ba yung believable profession of faith? Ano ba yung mga sinyales ng tunay na pananampalataya? Kaya ang tatalakayin po natin dito ay 3 test. Tingnan natin kung may ipapasa natin yung 3 test na ito, kung tunay nga ba yung pananampalataya natin. Sabi dito sa 2 Corinthians chapter 13 verse 5, examine yourselves to see whether you are in the faith. Test yourselves. So dito po may dalawang binanggit na patungkol sa test, no? Yung una, examine. Ngayon po meron tayong term na ginagamit na examination, no? Uunawain mo, sisiyasatin mo. Minsan yung mga estudyante, ganun din yung sinasabi kapag kumukuha sila ng mga mga test. Ang tawag nila doon exam. Minsan test ang tawag. Eto, double po ito eh. Kumbaga, double-edged sword. Examine yourself. Test yourselves. Para talaga sinasabi ng Apostol Pablo, uy, siguraduhin mo. Unawain mo talaga. Examine yourself. Test yourselves kung talagang tunay na ang iyong pananampalataya or tunay nga na ikaw ay nasa tamang pananampalataya. So, siyasatin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y nasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong mga sarili. Test. Now, sa devotion po natin na ito, meron 3 tests of salvific faith. 3 test na yung pananampalataya natin totoo. Now, ginamit ko po yung salitang salvific sa theology kasi sa seminary, common na term po yan, salvific. Ibig sabihin po ng salvific, may kinalaman po yan sa salvation. Kasi po, maraming mga tao, kahit sanggano yan, manginginom, drug lord, mamamatay tao, marami sa mga kriminal naniniwala sa Panginoong Jesucristo eh. Meron silang faith in Christ. Dito sa Pilipinas, kahit pa basagolero yan, nananakit ng asawa, nananakit ng mga tao sa paligid niya, at lasenggero, lahat na nasa kanya, no? Basag ulo at sobrang barumbado, sobrang sama ng ugali. Sasabihin niya pa rin, naniniwala siya na merong Diyos at yung si Kristo ay Panginoon eh. Pero ang tanong, salvific ba? Yung pananampalataya niya ba, tunay ba, to the point na ikaw ay ligtas? To the point na yung totoong-totoo yung paniniwala mo kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, at ikaw ba ay saved, ligtas ka ba? Meron ka bang salvific faith? Meron ka bang pananampalataya na na nagpapatunay na ikaw nga ay ligtas? So may 3 test po yan. Number 1, yung totoong may salvific faith, yung taong may pananampalataya sa Panginoon na totoong ligtas, meron po yang new Lord. You must have a new Lord. Obedience to Christ. Sabi po sa Romans chapter 10 verse 9, if you declare with your mouth Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Ang mga taong naniniwala na si Jesus ay Panginoon, sila daw yung maliligtas. Now, isipin po nating mabuti. Kahit yung isang taong napakasama, naniniwala na si Jesus ay Panginoon, ligtas ba yon? Unawain po nating mabuti. Pag dito sa Romans chapter 10 verse 9, pag sinabi mo Jesus is Lord, ito yung binibigay mo talaga yung buhay mo sa Panginoong Jesucristo. Talagang todo bigay ka sa Panginoon.
At to the point na ikamamatay mo pag sinabi mo Jesus is Lord. Tandaan po natin, ito ay sinulat na Apostol Pablo sa mga Kristiyano sa Roma. Ang Lord po nila si Caesar. At sabi ni Caesar, wala nang ibang Lord maliban sa akin. Now, kung sasabihin mo during the time that Jesus is Lord, baka ikamatay mo. Kaya yung pananampalataya nila dito, totoong-totoo. Buong-buo yung pagtitiwala nila sa Panginoon kahit ikamatay nila. Marami pong mga tao naniniwala sa Panginoong Jesucristo na hindi naman ganun ka totoong-totoo at buong-buo na willing silang mamatay para sa Panginoon. Yung isang test po ng salvific faith ay meron kang Panginoon at yung Panginoon na yon, binigay mo na yung buhay mo sa Kanya at willing kang magpabago. Kung meron kang Panginoon sa buhay, mababago ka talaga. Ang isang tao naniniwala kay Kristo pero hindi nagbabago ang buhay, hindi po totoo ang pananampalataya sa Panginoon. Kasi ang totoong pananampalataya, pag sinabi mo, Jesus is Lord at totoong-totoo sa iyo, babaguhin niya ang iyong buhay. Magiging Panginoon talaga siya ng buhay mo. Sabi po rin sa 1 John chapter 5 verse 1, everyone who believes that Jesus is the Christ is born of God. Pag naniniwala ka na ang Panginoong Jesucristo, si Jesus ay Kristo, ibig sabihin ng Kristo, hari ng iyong buhay, Panginoon, ikaw ay born of God. Born of God, pinanganak ka. Ikaw ay anak ng Diyos. Kaya po, kapag totoo ang pananampalataya sa Panginoong Jesucristo, tunay ka ring anak ng Diyos. Pag peke ang pananampalataya mo sa Panginoong Jesucristo, peke ka ring anak ng Diyos. Sabi po sa 1 John chapter 2, verse 3 and 4, we know, ibig sabihin, malalaman natin, we can know, that we have come to know Him if we keep His commands. Nakakatiyak tayong nakikilala natin ng Diyos kung sinusunod natin ang Kanyang mga utos. So, hindi pwedeng you believe in the Lord Jesus Christ without obeying Him. Sabi dito, whoever says, I know Him but does not do what He commands is a liar. Sinungaling lang tayo kung sinasabi natin kilala natin yung Diyos pero hindi natin pinapamuhay. Now, pangalawang test po na totoong iyong pananampalataya. You have a new Lord. Pangalawa po, a new heart. Meron ka ng bagong puso. Hindi ka magkakaroon ng bagong desire, bagong naisin sa iyong puso kung hindi na mababago ang iyong puso. Kasi po, nung tayo makasalanan pa, wala pa tayo sa Panginoon, ang nais talaga ng puso natin, makasalanan eh. Now, kung hanggang ngayon, yun pa rin ang ninanais natin, gumawa ng kasalanan, gumawa ng masama, ang nais pa rin ng puso natin, puro makamundo pa rin, hindi tayo tunay na ligtas. Wala tayong salvific faith. At malayo tayo sa Panginoon. Pangalawang test po, new heart. Meron tayong bagong puso. Ang ibig sabihin ng bagong puso, meron kang bagong pagnanais. Ang nais mo ngayon, mahalin ng Diyos, mahalin ng tao. Ang kapwa mo tao, mga kapwa mo, churchmates mo, kapatid mo sa pananampalataya, kapatid mo na sa laman. Kaya sabi po rito sa Matthew 22:37-39, tinanong si Jesus, what is the greatest commandment? Sabi ni Jesus, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and greatest commandment. And the second is like it, love your neighbor as yourself. Kung dati hindi tayo mapagmahal sa Diyos, ngayon mapagmahal na tayo sa Diyos. Yan po ay isang senyales na meron ka ng bagong puso. Kasi sa Old Testament, yan ang promise na someday, God will give you a new heart, bagong puso, na merong bagong desire, at ang nais mo mahalin ng Diyos. Pag hindi mo mahal ang Diyos, hindi mo kayang mahalin yung kapwa mo, wala kang salvific faith. Hindi totoo na nagkaroon ka talaga ng pananampalataya sa Panginoon to the point na binigay mo yung buong buhay mo sa Kanya. Pangatlo po, a new outcome. Meron tayong bagong desire. Ang gusto natin, pasahihin ng Diyos, mahalin ng Diyos, hindi na pasahihin ng sarili, at kundi pasahihin ng Diyos. This time naman, merong new outcome. Ano po yung new outcome? Basahin po natin sa Galatians chapter 5 verse 22-23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. Kung ikaw ay tunay na nanampalataya sa Panginoong Jesucristo, tatanggapin mo rin ang regalo ng Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo ang mananahan sa atin at siya ang magdudulot sa atin na magkaroon ng transformation. Yung outcome sa buhay natin, hindi na masasama, hindi na malalaswa yung lumalabas sa bibig natin. Hindi na masasamang mga gawa yung ginagawa ng ating mga kamay, ng ating mga paa. Yung mga mata natin, hindi na natin ginagamit kasangkapan ng kasalanan. Sabi rito, but the fruit of the Spirit is love.
joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Ito po ay fruit of the Holy Spirit. And then sabi po sa Matthew chapter 7 verse 20, ito po yung part ng sermon ni Jesus Christ. Sabi niya, thus by their fruit you will recognize them. Kung ano yung prutas, kung ano yung outcome, kung ano yung kinahinatnan, kung ano yung naging pagkatao mo, yun yung totoong ikaw. Yun yung totoong kalagayan ng iyong puso at kalagayan ng iyong kaluluwa. Kaya't makikilala ninyo ang mga huwad na propeta sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Yung prutas, yung kinahinatnan, yung outcome. Kaya kung walang transformation sa atin, wala talaga tayong salvific faith. Kailangan mapasa natin itong tatlo. New Lord, new heart, new outcome. Now, para po sa ating discussion, ay para sa ating application, examine yourself whether you are truly in the faith. Ngayon po yung time, siyasatin natin yung ating mga sarili. Meron na ba akong bagong Panginoon? Handa ba akong sumunod sa Kanya? Si Kristo na ba yung sinusunod ko? Meron na ba akong bagong puso? Meron na ba akong bagong desire? Na ang pagnanasa ko talaga, yung ninanais ng puso ko, mahalin ng Diyos, mahalin ng tao, mahalin ng kapwa ko, mapuno ako ng pag-ibig ng Diyos. Nag-uumapaw ba yung pag-ibig ng Diyos sa akin para sa mga tao? Pangalawa po, seek a new heart and a new desire. Hanapin po natin, no? I-seek natin, ipanalangin natin, Lord, bigyan niyo po ako ng bagong puso. Yung puso na tumitibok para sa iyo. Yung puso na hindi na mapagmahal sa pera, hindi na mapagmahal sa kung ano mang mga kalayawan dito sa mundo, hindi na mapagmahal sa mga malalaswang bagay. Lord, give me a new heart. Puso na ang tinitibok ay ikaw. Puso na ikaw yung priority. Puso na ikaw yung sinusunod. And number 3 po, produce the fruit of the Spirit by walking with Him. Hayaan po nating mamunga ang Santong Espiritu sa atin. Ano po yung bunga ng Santong Espiritu? Love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Lahat ng ito mamunga sa atin. Magkaroon tayo ng transformation. Paano po mangyayari yon? When we walk by the Spirit. Nasa Galatians po yan. Kasi po tayo talaga hindi natin kayang mabago. At hindi natin kayang baguhin yung sarili natin. But when we walk by the Spirit, sumasabay tayo sa, kumbaga sa sayaw, no? Sumasabay tayo sa step ng Santong Espiritu. Kaya ang sabi sa Galatians, keep in step with the Spirit. Dapat yung galaw ng Santong Espiritu, yun din yung galaw natin. At kapag sumusunod tayo sa galaw ng Santong Espiritu, mamumunga yung Banal na Espiritu sa atin at magkakaroon ng transformation sa ating mga buhay. So, produce the fruit of the Spirit by walking with Him. Now, paalala lang po sa James chapter 1 verse 22. Sabi dito, but be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. Ngunit maging tagatupad kayo ng salita at hindi tagapakinig lamang na dinadaya ninyo ang inyong mga sarili. Dito po sa test natin na to, meron tayong 3 test, no? Ikaw ba'y tunay na mananampalataya? Do you have a new Lord? Do you have a new heart? Do you have a new outcome? Kung hindi natin makita yung sarili natin na hindi natin maipasa yung 3 test na ito, mga kapatid, ito po yung hamon. Be doers of the word and not hearers only. Kapag napapakinggan lang natin to, pero hindi natin isinasabuhay, yan po yung senyales na hindi talaga natin maipapasa yung test na ito. At yung sinasabi ni Apostol Pablo na examine yourselves, whether you are truly in the faith, test yourselves. Ito po ay dapat ginagawa na natin ngayon. Kasi hindi po natin gagawin to ngayon, hindi natin ito isasabuhay, baka hindi talaga natin mapasa yung test na ito. Ito po yung test ng pagiging tunay na Kristiyano. Ito po yung test na totoo yung ating pananampalataya. Now, para po sa ating discussion, do you pass the 3 tests of salvific faith? What makes you say so? Samahan niyo po ako sa panalangin. Heavenly Father, I acknowledge Jesus as Lord of my life. Please give me a new heart that desires to love you and love the people around me. Make me a person of love. I acknowledge that true faith shows in a change of heart and life. Help me to live in obedience to Christ, my Lord and Savior. Enable me to love you with all my heart, soul, and mind.
Teach me to walk with your Spirit daily so that my life will bear good fruit, love, joy, peace, and all that reflects you. Search my heart and reveal if I am truly in the faith. Renew my mind, transform my life, and guide me to follow you faithfully. In Jesus' name, amen and amen. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na nakasubaybay dito sa ating channel. At gusto pong batiin ng happy anniversary si Sister Rosalinda and Brother Edward. So nakikiselebrate kami sa inyong pagdiriwang. Now kung kayo po ay may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. God bless you mga kapatid. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotions.